Pag sinabing paraluman, ano ang inyong naaalala? Sa mga mas makabagong henerasyon ay maaring ang kantang Huling El Bimbo ang maaalala. Pero sa mga umabot sa klasikong panahon ng mundo ng pelikula, si Paraluman ay isang award-winning Filipina-German classic actress ng Golden Age of Philippine Cinema. At ang Greta Garbo ng Philippine show business. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Paraluman ay ipinanganak na Sigrid Sofia Agasa de Torres Bongizi noon December 14, 1923 sa Tayabas, Quezon. Ang kanyang mga magulang ay sila Lothar Bongizi at Tekla de Torres na siyang taga-Tayabas. Siya ay nag-aral sa Assumption College. Noon kanyang kabataan, siya ay isang tagahanga ng mga pelikula at mahilig magbasa ng mga magazine articles na tungkol sa kanyang mga paboritong artista. Nagsimula ang kanyang interes sa showbiz noon matuklasan niya na ang kanyang kalapit-bahay ay isang aktres na si Corazon Noble, ang ina ng aktor na si Jay Ilagan. Madalas pa nga siyang umaakyat sa bakod para lang masilayan ang nasabing aktres, kalaunan ay naging kaibigan niya ang nakababatang kapatid ni Corazon na si Lily. Ang kakaibang kagandahan ni Paraluman ay napansin ng isa pang kapatid ni Corazon Noble na si Norma, at siya ay nirekomenda nito sa film producer na si Luis Nolasco. Nabigyan agad siya ng proyekto at si Paraluman ay lumabas sa kanyang unang pelikula na Flores de Mayo noon 1940. Noon una ay ginamit niya ang screen name na Mina de Gracia na kalaunan ay napalitan ng Paraluman na ang ibig sabihin ay Muse o Goddess. Si Fernando Poe Sr., ang nagbigay sa kanya ng stage name na ito noon kunin siya bilang isang contract star ng exotic film sa pelikulang Paraluman noon 1941. Nasundan ito ng kanyang pagganap sa pelikulang Bayani ng Bayan at Puting Dambana. Marami ang haka-haka at tsismis na noon panahon ng gyera, si Paraluman ay naging kabit ni General Yamashita. Noon si Yamashita ay sumuko, ang hukbo ng mga sundalo ng Estados Unidos ay hinuli ang mga Filipino mob na nagagalit at nagsasabing makapili ang pamilya ni Paraluman upang mailigtas ang aktres at kanyang mga mahal sa buhay. Sinasabing nagmakaawa si Paraluman para sa kanyang buhay sa isang Filipino lieutenant na kalaunan ay tumulong upang siya ay mailigtas. Ayon sa ilang mga saksi, si Paraluman ay nagkalbo ng buhok noon dahil sa kuto habang nagtatago. Matapos ang World War II, si Paraluman ay naging isang major contract star ng Sampaguita Pictures. Dito ay naging tanyag si Paraluman bilang leading lady sa mga romantic movies. Ang kanyang image ay nirepackage din ng may-ari ng Sampaguita Pictures na si Dr. Jose Perez. Binigyan siya ng mga character roles, ilan dito ay ang kalaban ni Gloria Romero sa pelikulang Hong Kong Holiday noon 1957. At isang handicap woman sa Tanikalang Apoy noon 1959. Nakuha niya ang kanyang unang Best Actress Award galing sa FAMAS noon 1957 sa pelikulang Sino ang May Sala. Maliban dito ay 4 na beses din siyang nanominate sa FAMAS. 2 beses noon 1949 bilang Best Actress sa pelikulang Bobby at Anino ni Bathala. Noon 1972 bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Lilit. At noon 1976 bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Mr. Mo, Lover Boy Ko. Maihahalin tulad ang kasikatan ni Paraluman noon sa kanyang mga kasabayang artista tulad nila Carmen Rosales at Fernando Poe Sr. Siya rin ang itinuturing na Greta Garbo ng Pilipinas. Dahil sa kanyang perpektong bone structure at figure, long brown hair, malamlam na mata, at maekspresyon na mukha na nagpapakita ng kanyang emosyon. Si Paraluman ay nakagawa ng mahigit 70 pelikula sa kahabaan ng kanyang karera sa showbiz. Ilan pa sa kanyang mga naging pelikula ay ang La Paloma noon 1947. Kaputol ng isang awit noon 1949. Batong Buhay noon 1950. Pusong Ginto noon 1954.
Rodora noon 1956. Pitong Pagsisisi noon 1959. Estela Mondragon noon 1960. At marami pang iba. Ang kanyang naging huling pelikula ay sa ilalim ng Viva Films na Kailan Sasabihing Mahal Kita noon 1985. At NV Productions na Tatlong Ina, Isang Anak noon 1987, bilang isa sa mga tiyahin ng aktor na si Miguel Rodriguez. Ang unang naging asawa ni Paraluman ay si Yoshifumi Abe, ngunit ito ay hindi nagtagal at nauwi sa divorce. Sumunod ay muli siyang nagpakasal noon December 1949 sa isang piloto na si Joseph Tony Barreto O'Brien. Si Baby O'Brien ay kanyang anak sa kanyang unang asawa na si Yoshifumi. Ginamit nito ang apelyidong O'Brien na mula sa kanyang ikalawang asawa na si Tony. Ito ay naging isa rin aktres sa telebisyon at lumabas sa mga commercial noon. Ang anak ni Baby na si Rina Reyes ay naging isa rin aktres. Si Paraluman ay naging bedridden ng 2 taon dahil sa sakit na Alzheimer's disease at Parkinson's disease. Noon April 27, 2009, ito ay natulog at di na muling nagising, sinasabing ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay cardiac arrest. Si Paraluman ay namayapa sa edad na 85. Ayon sa kanyang anak na si Baby O'Brien, si Paraluman ay madasalin kahit ito ay may sakit na. Palagi daw nitong pinipilit makapunta sa Sunday Mass. Palagi din itong nagro-rosaryo at lagi nitong hawak ang kanyang rosaryo tulad sa kanyang mga naging pagganap noon sa mga pelikula ng Sampaguita Pictures. Si Paraluman ay naging inspirasyon sa kantang Huling El Bimbo ng banda na Eraserheads. Siya rin ay nabanggit sa kantang Binibini ng Filipino pop group na The Rainmakers. Ang Filipino rock band na Paraluman ay kinuha din ang pangalan ng kanilang banda sa namayapang aktres na si Paraluman. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Paraluman at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.